So ito na nga, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, especially sa Maynila, mga Manilenyo, Iskonians na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. So, ito pala, no? Actually, maraming bagay, maraming dahilan, maraming rason kung bakit si Yorme Isko Moreno babalik, no? Bilang mayor ng Maynila o bilang alkalde. Kasi napakarami po talagang bagay na nangyari sa Maynila simula nung umalis si Yorme pagka mayor, no? Simula nung napalitan siya ni Hani Lacuna. Actually, Hani Lacuna and Mayor Isko Moreno is tinuturing nila ang isa't isang magkapatid, ngunit naputol ang kanilang ugnayan dahil sa nangyari nga dito. Actually, ito hindi naman ako naninira kasi nagre-react lang po ako sa videong inyong mapapanood ngayon at ipapanood ko sa inyo. Actually, ito po kasi yung nangyari. Ito po ay nagpapatunay lang na kung saan binaboy po talaga, no, ng mga Lacuna ang Maynila. Actually, napanood po naman siguro to ng milyon-milyong Pilipino, not only in Manila but the whole Philippines and the whole world, the universe rather, di ba? Na talagang simula nung pag-alis ni Yorme sa Maynila bilang mayor ay binaboy na po ito. And kaya isa din po ito sa kadahilanan at isa sa rason na ayaw ni Yorme na mangyari itong bagay na to. And kaya nga, iyan ang dahilan or isa sa mga dahilan na babalik siya. Kasi actually, mga kababayan, nagpapatunay po dito na binaboy po ng mga Lacuna itong Maynila. Meron po kasing isang vlogger na kung saan itong vlogger na to ay kinasuhan po ng asawa ni Mayor Lacuna dahil nasilip nga nitong vlogger yung patungkol nga sa health, no, o health permit, no. Actually, sa mga hindi po nakakaalam, yung health permit po ay ginagamit po yan ng mga manggagawa or mga worker na minimum wage earner dito sa Maynila. Not only in Manila but also in Quezon City, Mandaluyong, Makati, kahit saan dito sa Metro Manila, San Juan, no. Kadalasan po meron kasi tayong mga kababayan, mga Pilipino na nagtatrabaho sa fast food, sa SM, sa department store, mga ganyan-ganyan na kailangan nila ng health permit and working permit bago sila makapag-work or makapag-umpisa sa pagtrabaho. So, ngunit itong pangyayari na to ay itong health permit ay naging sagabal nga sa mga manggagawang Pilipino sa Metro Manila or sa City of Manila kasi nga napakahirap po kumuha ng health permit, lalong-lalo na wala namang COVID na. Kasi actually kahit wala ng COVID ay pinagkakitaan pa rin ito ng City Health Department ng Maynila, na kung saan kailangan mong kumuha ng health permit para makapag-work ka sa mall, sa kung saan mga department store at sa food, mga fast food. So, yun nga, meron kasing batas ang City of Manila, nag-implement sila na kailangan kumuha pa rin ng health permit ang mga manggagawa kasi requirements po yan. So, mga manggagawa naman ay naabala, no. Yung mga manggagawa ay nahihirapan kasi napakatagal po mag-release ng health permit sa Maynila. Actually, kailangan mong mag-absent ng madaling araw pa lang, pipila ka na eh. Oo, yan ang sakit dyan sa Maynila, na kung saan napakatagal magbigay ng health permit, no, mayor's permit, business permit. Yan ang pinakamahirap talaga sa Maynila. Hindi katulad siya sa Makati, sa Mandaluyong, sa Quezon City na 2 to 3 hours makuha mo na agad. Oo, kaya sa rason na yon na binulgar nito ni Elisan na si San Fernando ba? Eli San Fernando, na binulgar niya yung patungkol sa baho nga ng City Health Department na asawa mismo ni Mayor Hani Lacuna ang parang namamahala, na bakit ganito ang ginawa ng City Health Department ng Maynila, na parang pinahirapan ang mga Pilipino na kukuha ng requirements na health permit, no. Ngayon nung nilabas nito
ni Eli San Fernando ay dinimanda siya ng cyber libel ng asawa ni Mayor Hani Lacuna. So binaboy po talaga nila. Kaya ito po isa sa rason din na bakit babalik si Isko Moreno pagka mayor, dahil sa ibahin niya yung mga pamamalakad at mga tulunggis ng mga worker dyan sa City Hall. So ito po, nag-a-update po yung naturang vlogger kasi siya po'y kinasuhan po ng asawa ni Mayor Hani Lacuna ng cyber libel kasi nga ang nangyari is napahiya daw itong si Dr. Pangan, no, na asawa ni Hani Lacuna, na bakit na umabot sa puntong ganyan, umabot sa puntong nasa social media siya. So ito po, panoorin niyo po ang update nung naturang vlogger na kung saan paano siya kinasuhan at ano ang kinaso sa kanya ni Dr. Pangan, Dr. Pangan na asawa ni Mayor Hani Lacuna, at isa yan sa rason na kung bakit babalik si Isko, baguhin niya ang ganyang kalakaran. So ito po, panoorin po natin. Mga boss, kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Si Eli po ito, buhay, ligtas at pumapalag pa rin hanggang ngayon. 2 linggo na mga boss mula nung huli ako nag-upload ng content dito sa TikTok at sa ibang social media platforms ko. Ang rason dyan mga boss ay dahil indicted ako sa isa sa mga kaso na sinampa laban sa akin. Ang ibig sabihin niyan, nakakita ng probable cause ang prosecution sa sinampang cyber libel case laban sa akin. Kaya ngayon, mula sa prosecutor's office, itinaas na sa korte yung kasong hinaharap ko. Kaya ginamit natin yung ilang linggo para makipag-usap sa ating mga abogado, supporter at mga kaibigan para maghanda dito sa kaso na to at sa mga kasong hinaharap at maaaring harapin pa sa mga susunod na araw. Ngayon, marami ang nagtatanong, sino ba ang nagkaso sa akin ng cyber libel? Dito sa kaso kung saan ako indicted, ang nagsampa ng kaso laban sa akin ay walang iba kundi si Dr. Martin Pangan ng Manila City Hall. At sinampahan niya ako ng kaso dahil gumawa raw ako ng libelous remarks laban sa kanya matapos nating kalampagin ang Manila City Hall laban sa Manila Health Permit na inaayawan ng maraming manggagawa dyan sa Manila City. At ngayon mga boss, I am standing firm on my principle and belief that I am just exercising my constitutionally protected freedom of speech and expression, especially remarks made against public officials. So let me remind Dr. Martin Pangan, Dr. Pox, you are representing the City Health Office as the City Health Officer of Manila City. Bakit balat sibuyas ka nang labanan at questionin yung Manila Health Permit na pinapatupad ng opisina mo? And for you to say that you were humiliated because of the remarks made against you, bakit tinanggap mo pa ang pagiging City Health Officer kung allergic ka sa mga kritisismo laban sa opisina mo? Kaya mga boss, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ko atrasan tong kaso na to. We will exhaust all legal remedies para maibasura itong mga kasong pinagsasampa laban sa akin. At sa mga politiko dyan na may balak pang magsampa ng kaso laban sa akin, gusto ko lang ipaalam sa inyo na kung ang habol nyo ay patahimikin ako, hindi nyo ako matatakot o mai-intimidate. Mas magingay pa ako lalo para expose yung mga kabulastugan at kagaguhan na ginagawa nyo, lalong-lalo na laban sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kaya mga boss, pupunta kami sa korte para magpiyansa bilang pagkilala sa mga legal na proseso at masigurado yung temporary freedom ko. Kaya maraming salamat mga boss sa patuloy niyong suporta at pakikisa. Hindi nila tayo mapapatahimik, antayin niyo yung mga update at mga susunod na content. At maraming salamat sa patuloy niyong suporta at pakikisa sa platform na ito mga boss. So yun naman po, napapanood nyo po at naririnig nyo po na talaga namang binaboy po talaga nila ang City of Manila. Kaya isa din po sa kadahilanan na si Yorme ay babalik nga para masugpo na yan, para masolusyonan na yung problema na yan. Kasi not only hundreds, thousand or libu-libong manggagawang Pilipino po na nakabase sa Maynila, kahit galing sa ang probinsya pa yan, para lang makapagtrabaho. Ang problema nga lang, pinapahirapan po ng City Health Department na walang iba kundi ang asawa ni Hani Lacuna. At kaya nung nilabas ito ng isang vlogger, yun, nakita nyo yung salita ngayon, ay talaga namang pikon talaga ang nangyari kay Dr. Pangan, no, na asawa ni Hani Lacuna. Pikon, no? So kaya nag-file siya ng cyber libel case laban dito kay Eli San Pedro. So yun lang po, in-update ko na grabe.
ang Maynila is worst po talaga. No? So, yun lang. Maraming salamat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa Iskonians. See you next vlog. God first. Thank you.